Parang may karera sa dibdib ko dahil sa lakas ng pagsabog ng nararamdaman ko. Siya lang ang bukod tanging nagparamdam sa akin ng ganito at ayoko nito. Masarap sa pakiramdam, pero nakakatakot. Nakakatakot ang ideyang posible akong malunod nito at kung hindi papalarin ay hindi na ako makakaahon pa. Even if his face is against the light of the bright fireworks in the sky, I could still see him clearly, like in the broad daylight. His picture-perfect features that will make every woman drool over him. Hindi na niya kailangan lumapit sa mga babae dahil ang mga babae na mismo ang lalapit sa kanya. They will definitely throw themselves on him. I don't know if you're staring at me or at the fireworks. Napakurap ako at napatingin sa madilim niyang mga mata. Unti-unti siyang naglalakad papalapit sa akin. At gustuhin ko mang umatras ay hindi ko magawa dahil nakaupo ako. Nawawala na rin ng lakas ang mga paa ko dahil sa uri ng pagtingin niya sa akin. Umiwas ako sa tingin niya at napalunok. Kinakabahan ako sa kung ano pero hindi ko matukoy. Anong ginagawa mo rito? You should be inside enjoying the night with your woman, not with the random girl you've just met. Don't think highly of yourself, woman. I was just looking for you because Mr. Velasco told me, not because I want to. Humiwa ang sakit sa puso ko dahil sa sinabi niya. Sobrang sakit niyang magsalita. Ni hindi man lang siya nag-isip kung makakasakit siya ng damdamin ng ibang tao. Iniiwas ko ang paningin sa kanya at itinuon na lang ang paningin sa baso ng wine na nasa harapan ko. Kaunti na lang ang laman nun. Marami na din pala akong nainom na wine. Sumakit ang ulo ko nang maalalang hindi pala ako sanay uminom. Hey! I've been looking for you! I thought you're gonna dance with me! Bumaling ako sa pintuan ng veranda at nakitang sumulpot mula doon ang babaeng kasama niya kanina at agad inilingkis ang kamay sa braso niya. Nahilo ako sa amoy ng pabango ng babaeng kasama niya. Tss! Mukhang mas madaling umepekto sa akin ang wine na ininom ko kanina. Para natuloy akong masusuka habang tumatagal na naaamoy ko ang pabango niya. Bago pa man mangyari yun ay agad akong tumayo sa kabila ng panghihina ng tuhod ko. Mabuti na lang talaga at hindi ako natumba sa harapan nilang dalawa. Dahil sa ginawang ingay ng bakal na upuan ay napatingin silang dalawa sa akin. Ang nanunuring mata ng kasama niyang babae ay agad akong tiningnan mula ulo hanggang paa at pabalik. Tumaas ang kaliwa niyang kilay at nakakainsultong ngumisi sa akin. And who's this woman you're with? Really? You'll choose to be with this cheap lady than me? Kahit nakamaskara ay ang ganda niya. Ganon din ang suot niyang damit na talaga namang halatang mamahalin at sigurado akong gawa iyon ng sikat na fashion designer. Pero nawala ang paghangang iyon sa basurang ugali niya. Maganda ang suot niya at postura. Pero hindi nagawang itago ng marangya niyang kasuotan ng bulok niyang ugali. Hindi ko alam kung bakit nabibiyayaan ng ganitong yaman ang mga taong ni wala man lang ni katiting na magandang ugali. Kung sino pa yung mababait, sila pa itong naghihirap. Gustuhin ko mang ipaglaban ng sarili ko ay hindi ko ginawa. Hindi ako pumapatol sa mga mapanghusga at makikitid na utak na tulad niya. Hindi ko na siya pinansin at agad na tumalikod sa kanilang dalawa. Bagay nga sila. Parehong masasama ang ugali. Pagkabalik ko sa event hall ay nasa gitna na ang karamihan sa mga bisita at sumasayaw. Kasabay ng malamyos na musika na binabalot ang buong paligid. Imbes na dumiretso sa comfort room para maghilamos, nang may masmasan sa pagkahilo, ay huminto ako sa harapan ng waiter na may dalang baso ng wine. Kumuha ako ng isa at inisang lagok ang laman nun. Ibinigay ko ulit ang baso sa waiter at kukuha pa sana ulit nang may pumigil sa akin. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang makita ko siyang nasa harapan ko at madilim na naman ang tingin ng mga mata sa akin. Umigting ang panga niya at matalim ang tinging ibinigay sa waiter na agad na umalis. That's enough, woman. Let's go. Galit niyang saad at hinaklit ang braso ko. Muntik pa akong matapilok sa biglaan niyang paghila sa akin. Hoy! Let me go! Pilit kong inaalis ang kamay niyang nakahawak sa aking braso, pero ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Not gonna happen. Ano ba? Bingi siya sa mga sinabi ko, na kahit na magsisigaw at maglupasay pa ako rito ay wala siyang pakialam. Buti na lang talaga at abala ang ibang bisita sa pagsasayaw, kaya hindi nila napapansin ang paghihilaan namin ng lalaking ito. Nang subukan ko ulit hilain ang kamay ko ay muntikan na talaga akong mabuwal.
Maluwag na palang pagkakahawak niya sa akin. Samahan pa na nahihilo na ako dahil sa dami ng nainom ko ngayon. Inis siyang bumuntong hininga at para na talaga siyang nauubusan ng pasensya sa akin. Umayos ako sa pagkakatayo at tumingin sa paligid. Laking pasasalamat ko na walang nakakita sa nangyari sa akin. You're such a very stubborn woman. Umiikot na ang paningin ko sa buong paligid. Nang tingnan ko siya ay may sinasabi siya pero hindi ko maintindihan. Pumipikit-pikit na ang mata ko nang maramdaman ko ang sarili kong bigla na lang lumutang. Naamoy ko kaagad ang pamilyar niyang pabango. Isinandal ko ang pisngi ko sa dibdib niya bago ako lamunin ng kadiliman. Nagising ako kinabukasan sa hindi pamilyar na kwarto. Malayo ito sa hotel room na tinutuluyan ko rito sa Singapore dahil mukhang mas triple ang laki nito at sa tingin ko ay ganun din ang presyo. Nang maalala ko ang nangyari kagabi, ay agad kong tiningnan ang suot ko. Nakahinga ko ng maluwag nang makitang yun pa rin naman ang suot ko. Pinakiramdaman ko rin ang sarili ko kung may masakit ba o ano. I thank all the gods in heaven that I'm okay. Buong-buo pa naman ang pagkababae ko. Walang labis at walang kulang. Napadako ang tingin ko sa malaking bintana sa gilid ng kamang kinahihigaan ko. Sumasayaw ang puting kurtina sa gilid dahil sa may kalakasang hangin. At nakitang sobrang liwanag na sa labas. May nakita rin akong isang paso ng halaman sa gilid nito na bumagay sa puting pintura ng kwarto. Mas nagmukhang maaliwalas ang paligid. Mula roon ay dumako ang tingin ko sa malaking TV na nasa harap ng kama. May mga nakalagay namang mga magazine sa isang estante sa ilalim noon. Katabi naman noon ang isang pintuan na kulay brown. Naalis ang paningin ko roon nang may marinig akong yabag sa kaliwa ko. Napaawang ang labi ko nang makita siyang nagpapatuyo ng buhok at puting tuwalya lang ang nakatakip sa pang-ibabang parte ng katawan niya. Mukha pang hindi nakaayos ang pagkakatapis noon dahil maling galaw lang niya ay siguradong mahuhulog ang maswerteng tuwalya na yun. Tumutulo pa ang tubig noon mula sa leeg niya hanggang sa ibaba. Napalunok ako nang makita ang tiyan niya. OMG! Para siyang may panaderya dahil sa dami ng pandesal. Eyes up here, woman! Kumunot ang noo ko nang hindi ko man lang makilala ang lalaking ito, but his voice sounds familiar though. Sa tingin ko ay narinig ko na ang boses niya noon, or nagkita na kami noon. Sino ka and where am I? Hindi niya ako pinansin at sa halip ay naglakad siya papunta sa isang couch sa gilid na hindi ko napansin kanina. Parente siyang umupo roon. Patuloy na pinapatuyo ang buhok niya. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko at agad na umiwas ng tingin. How could he just sit there, without even wearing anything, aside from that towel? Shucks! Muntik ko nang makita ang gate ng langit. Narinig ko siyang tumawa. Paniguradong nakita niya ang pag-iwas ko ng tingin. Mamamatay ako ng maaga dahil sa mga kahihiyan na ito. Kainis siya. Nang tingnan ko siya ulit ay wala na siya roon sa kinauupuan niya kanina. Siguro ay nagbibihis na ang lokong yon sa kung saan. Wala talagang manners, ni hindi man lang nahiya sa akin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para bumangon mula sa kama at naglakad papunta sa banyo. Namangha ako sa ganda at laki ng banyo niya. Worth it nga talaga ang bayad niya rito. May malaking puting bathtub sa gilid. Katabi naman nun ang shower room. Nang tingnan ko ang sink ay kumpleto ang gamit doon at may malaki ring salamin. Dahan-dahan kong hinawakan ang mukha ko habang nakatingin sa salamin. Nang mapagtantong wala nang make-up sa mukha ko. Kung ganun ay tinanggal niya yun? Kagabi ba yun habang wala akong maalala? Ang tanging naaalala ko lang ay ang pag-agaw niya sa akin ng baso ng wine. Naghilamos lang ako ng mukha. Lumabas din kaagad ako sa banyo. Kahit gusto ko pang maligo ay hindi pwede. Dahil wala naman akong pamalit. Nadatnan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama at bihis na. Umaalingasaw din sa buong paligid ang pabango niya. I'll give you 15 minutes to prepare yourself. You already have your things here. I'll just wait you at the lobby. Wala ako sa sariling nakamasid lang sa kanya habang nakatayo siya at nung palabas na siya ng kwarto. Pinoproseso pa rin ng utak ko ang sinabi niya. Ano? Lumingon lang siya sa akin at tumingin doon sa isang sulok. Nang lingunin ko iyon ay nandoon nga ang lahat ng gamit na dala ko. Teka lang ha? Bakit nandito yung mga gamit ko? At paano mo nakuha tong mga gamit ko? He shrugged his shoulders and boredom was written all over his face. Wala talaga siyang kwentang kausap. I have my ways. Yun lang ang sinabi niya at lumabas na ng kwarto.
Pagkaalis niya ay agad din akong naligo at nagbihis. Baka ako pang pagbayarin niya sa hotel na to, no? Inaayos ko na ang mga gamit ko nang bigla na lang mag-vibrate ang cellphone ko na nasa ibabaw ng kama. I opened it, and what I saw slapped me the cruel reality of the world. Mr. Velasco sent me his payment on my bank account. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. Ayokong umiyak. Tapos na ako dun. Dapat nga sanay na ako dito eh. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga digits ng pera na pinapasok sa bank account ko, ay hinihila ako ng realidad na pinasok ko ang iniiwasan kong trabaho dati. Papalabas na ako ng kwarto ko nang makita ang dalawang lalaking nakaitim na pumasok sa loob ng kwarto at kinuha ang mga gamit ko. Pagkarating sa lobby ay nakita ko siyang nakaupo sa couch doon. Nakasuot pa siya ng sunglasses habang seryosong nakatingin sa relo niya at tila naiinip na. Nakakunot na ang noo niya at halos magkasalubong na ang kanyang dalawang makakapal na kilay nang tumingin siya sa gawin namin. Muntik pa akong magtago sa likuran ng mga lalaking may dala ng gamit ko nang matalim niya akong tiningnan. I said 15 minutes. How couldn't you follow a simple instruction? Gusto ko mang alamin kung tama ang sinabi niya ay hindi ko magawa dahil wala naman akong dalang relo. Tumingin ulit siya sa relo niya at nakakunot ang noo na tumingin sa akin. We'll be late for our flight. Flight? Anong flight? Bakit? Don't tell me that I'll go with you? Hindi makapaniwalang saad ko. Sure. Sumunod sa kanya ang dalawang lalaki na bitbit pa din ang mga gamit ko, habang ako naman ay nanatili sa aking kinatatayuan. Napangangako na mapagtantong seryoso nga siya. Ilang oras din ang tinagal ng flight namin pauwi sa Pilipinas. Natulog lang din ako dahil hindi rin naman siya nagsasalita at isa pa ay hindi naman talaga kami close. Hindi ko nga alam kung ano ang pangalan niya. Wala din akong interes dahil paniguradong ito na ang una at huli naming pagkikita. Welcome back, Jules. I whispered to myself as I took a deep breath. The heat and the smell of my surroundings proved that I'm really home. Pagkarating namin ay agad akong dumiretso sa ospital kung saan nakakonfine ang daddy ko. He's still unconscious, but as what his doctor said, he's stable and doing great. Gumaganda ang kalagayan niya dahil sa mga treatment, but it also cost a lot of money, kaya kailangan kong magtrabaho. Aside sa trabaho kong ito ay may iba pa akong mga trabaho na nagtutusto sa mga kailangan ko araw-araw at sa gasto sa ospital. One job is not enough to pay all of that. So I had no choice but to do such things for me to be able to save my daddy. Hello, ma'am. Bati sa akin ng nurse ni daddy pagkarating ko sa kwarto nito. He's still lying on his bed, just like last time I saw him before I went to Singapore. Thank you, ha? I held her hand. I'm so thankful to her. Kasi hindi niya pinapabayaan si daddy kapag malayo ako at my work. If it wasn't because of her help to take care of dad when I'm not around, I don't know how to divide myself just so that I could work and take care of him. Iniisip ko pa lang ay sobrang hirap na. Wala po yun, ma'am. Parte po ng trabaho ko ang tumulong. I said thank yous to her before she left me inside the room. Napatingin ako kay daddy na mahimbing na natutulog sa kama. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng kamay niyang may nakakabit na kung ano. Hey dad, you've been sleeping for months now. Ain't you tired of doing it? Natawa ko sa sinabi ko. Paano ka naman mapapagod natutulog ka lang naman, di ba? And besides, you needed all the rest so that if you'll wake up sooner or later, you'll be as strong as before. You will... Napatigil ako at napatitig sa mukha ni daddy. His face was laced with the stress he's been through before. But I know that it will be gone someday. Pagkagising niya, I hope na wala na ang mga bakas nun. Pagkagising niya, I hope na wala na ang mga bakas nun. I can't bear to see him like that. I can accept all his painful words as long as he's doing okay. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya, hoping that he'll also feel my hand holding his. I want him to know that he's not alone, that I'm still here. I'll be with him all the time. So spill the tea, sis. Missy playfully sipped her drink while looking at me. I rolled my eyes. Wala naman kasi akong sasabihin sa kanya. Pagkatapos kong magdamag na bantayan si daddy kagabi, ay niyaya ako ni Missy na lumabas nang makauwi ako sa tinutuluyan ko. She insisted to bond with me because she wants to know the tea she's talking about now.
Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo ang tungkol doon. Kasi it will be our first and last encounter, okay? Last na yun. Huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Siya naman ngayon ang umirap sa akin kaya natawa ko. He's the most handsome man that night. I really thought that it was Quinn you're with last night, but I saw an article that he was with his girlfriend that time. Quinn who? I've never heard that name before, even though we're a little bit in the same circle, because I wasn't able to meet Dad's friends or business partners. I'm always on the dark side. I just observe people from afar. Hindi naman kasi niya ako sinasama sa mga gatherings because I just simply hate my existence. Yung totoo, naging magkapareho ba talaga yung mundo nyo dati? Tumangulang ako. Kung ganon, bakit hindi mo siya kilala? Diyos me, sobrang gwapo nun. Kulang na lang lumuhod yung mga babae sa harapan niya mapansin lang. Tapos ikaw hindi mo kilala. May feelings ka pa ba? Galit-galitan siyang kumain sa pagkain niya habang nilalaro ko lang yung akin. Meron, hindi nga lang para sa kanya. Napasimangot naman siya sa sagot ko. Sa hindi naman ganun kalaki yung circle of friends ko o kung meron ba talaga. Tsaka wala akong oras mangalap ng impormasyon tungkol sa mga lalaki. Depends ako sa sarili kasi totoo naman. I'm busy doing my best to make my daddy proud. Kung sa ikadidilig mo naman, why not? Binato ko siya ng tissue. Pasmado talaga ang bibig niya minsan eh. I'm innocent. Innocent? I stuck my tongue out and then we laughed. After we ate and her unending questions about that Quinn guy, that I actually avoid to answer though, we went home. I spent my days looking for a job while I took care of Daddy in the hospital. Nakakahiya na rin kasi doon sa pinakikiusapan kong nurse na bantayan si Daddy dahil wala naman akong binabayad sa kanya. She's just too kind to do that without receiving any cents from me. I wonder why no one's contacting me for a few days now. Dati naman ay sunod-sunod ang mga tumatawag. Si Missy nga ay sobrang busy na sa buhay niya, kaya minsan na lang kaming magkita na pinagpasalamat ko naman. She keeps on insisting that the guy I was with was Quinn. Ni hindi ko naman kilala kung sino yun. Tsaka, ayoko nang maalala yung lalaking yun. I was trying to forget that guy, but here is Missy, my walking showbiz. Whatever news she got from her sources, ewan ko sa kanya. Kahit hindi kami nagkikita, pakiramdam ko ay updated ako sa Quinn na yun dahil nagme-message si Missy about his whereabouts na hindi ko naman hiningi at kailangan. Parang gusto ko na tuloy magpalit ng kaibigan. Days rolled fast that I didn't notice everything around me. Busy ako sa paghahanap ng trabaho nang marinig kong may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Daddy. I looked at him before I went to the door to open it. Nakangiting mukha ni Missy ang sumalubong sa akin. And here I thought that she'll be busy for months. Wow, ang saya mo naman. Sarkastikong saad niya sa akin. Sasagot na sana ako nang tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa loob at umupo sa isang monoblock na nasa gilid. Guess what? Para siyang bulate na binudbura ng asin. Kilig na kilig siya sa kung ano na hindi ko maintindihan. Guess what? She rolled her eyes. You'll be in Paris. Giz, I'm so excited. Namumula na siya dahil sa kakatili. Why? I confusingly asked her, obviously puzzled of what she said. Here! May inabot siya sa aking cellphone and there's someone on the other line. I look at her, eyes full of questions. But she just shrugged and urged me to answer the call. Yes? See you tomorrow at 9 a.m. in the morning. Naiya Terminal 3. My mouth went wide open as I recognized the voice on the other line. Oh, what happened to the first and last encounter?